Siguro. Magandang araw sa ating lahat ulit. Luzon, Visayas, Mindanao, kumusta kayong lahat? Saka sa ating mga kababayan sa abroad, mag-ingat po kayo palagi. Welcome po kayo ulit sa munti nating channel. Pag-usapan naman natin ngayon tungkol sa pangarap. Lahat naman tayo may pangarap. Magbibigay lang tayo ng munting opinion. Mga maliit pa kasi tayo, siyempre nangarap tayo na makakuha ng magagandang trabaho, pasok tayo sa school, aral tayo para makapasok tayo ng maayos na trabaho. Pero na-realize ko pagdating ng panahon, dapat hindi lang pala mataas ang pinag-aaralan mo dapat. Pagdating ng panahon, makapag-aaral ka, makapagtapos ka, at makapagtayo ka ng negosyo mo kahit papaano. Ang tinuturo kasi sa atin sa school, mga basic lang kasi wala namang tinuturo kung paano magninegosyo. Panahon pa ng mga Kastila noon. Ang tinuturo lang nila tungkol sa pag-aaral lang para makakuha ng magandang trabaho. Dahil hindi naman nila tuturuan ng pagninegosyo. Dahil kung tuturuan nila ng pagninegosyo, kung magninegosyo lahat, paano na sila? Meron na sila mga kalaban. Pero sa atin dito, ang pinakamaganda, mag-ipon-ipon tayo, turuan natin yung mga anak natin na mag-aaral kayo ng mabuti para pagdating ng panahon, makakuha kayo ng magandang trabaho at makapagpatayo tayo ng negosyo. Para naman yung naranasan namin, hindi nyo maranasan. Yan ang natin, magandang pangarap sa buhay na hindi na natin ipatupad siguro sa sarili natin, isishare na rin natin. Dahil kung makakapagnegosyo ka, marami ka rin matutulungan, hindi lang pamilya mo. Siyempre makakatulong ka rin, hindi lang sa mga kamag-anak, makakatulong ka rin sa bansa. Siyempre, makakapagkuha ka ng mga empleyado mo. Paano? Kung maraming negosyante, tataas lahat yung income natin, pati sa makatulong ka sa bansa rin natin. Kasi yung dito, maganda naman kung manggagawa ka ngayon, malaki ang sahod mo. Okay yan, wala tayong problema doon. Masaya tayo, malaki ang sahod. Pero, ang tanong naman kasi dito, pagdating mo na 60 years old, ngayon, bata-bata ka pa, maganda trabaho mo. Ang iba dyan, hindi natin maiwasan, ubos biyaya din. Kasi nga, may sahod pa naman sa sunod na mga buwan. Wala na siguro ito, kunting ipon-ipon. Kasi pagdating na magretiro ka na sa trabaho, o bago ka magretiro, nakapagtayo ka na ng negosyo, naman na pag-retiro mo na sa trabaho, di ba, 60 years old ka na, nadulo na yun, gumagana na yung negosyo mo. Sana naman ang lahat kapulutan naman ng konting aral. Maraming salamat, ingat tayo lahat, God bless.